Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng salita o the Bible Month Sunday. Ipinaalalahanan tayo na bigyang pansin at halaga ang banal na kasulatan. The Word of God provides us a moral and ethical guidance, helping us to make decisions that align with our faith and values. Help us to find hope, especially during challenging and difficult times. Sa unang pagbasa, narinig natin na sa bawat salita ng Diyos, makakasumpong tayo ng kaginhawaan at kapayapaan. Sa mga sakit na ating nararamdaman, sa mga problemang ating nakakaharap, isa lamang ang ating makakapitan, ang Diyos. Ang kanyang salita ay mas makapangyarihan kaysa lahat. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay magtiwala at maniwala sa kanyang salita. Ang ating ebanghelyo ay hinati sa dalawang bahagi. Una, the opening verses of the Gospel of Luke addressed to Theophilus. The name Theophilus comes from the Greek word Theophilos, which means friend of God or loved by God. St. Luke wanted to give Theophilus a detailed and orderly account of the life and teachings of Jesus, as well as the early Christian church, to assure them or to assure him of the truth and consistency of Jesus' life. The purpose of Luke's writing is to help us become aware of the importance of meditating on the gospel of the Lord. In the second part, narinig natin na si Jesus ay tunay ngang kumakalinga, lalo tigit sa mga mahihirap, sa mga bilanggo, may kapansanan at mga nalulumbay. Ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa tao ay binubunyag sa salita at gawa ng Diyos. Sapagkat siya ang kaganapan ng mga propeta o pahayag ng mga propeta tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Ito yung sinasabi na nais ng Diyos na maintindihan ng lahat ang salitang ibinigay niya sa ating Panginoon. At dapat ibahagi sa lahat na tanging salita niya lamang ang ating kanlungan. At ito ay nakakatulong sa atin lalo tigit sa panahon ng pangamba, na nararamdaman ng lahat ang kapayapaan at kapahingahan kapag naririnig ang kanyang salita. In doing also our mission, we are called to find refuge to God in His words. Na tayo ay tinawag upang makahanap ng kanlungan sa Diyos sa oras ng pangamba at pangangailangan. Dahil alam natin na ang buhay minsan ay sadyang madrama at panghihinaan ka ng loob. Dahil minsan naiipit ka sa isang sitwasyon na mahirap magdesisyon. Ngunit pinatutunayan sa atin ngayon na huwag kang mangamba, huwag kang magbalisa, dahil we sustain the truth of Christ and we sustain the grace of God if we believe in His words. Remember that we are called not to fear, but to trust in God. Tinawag tayo na huwag matakot, ngunit magtiwala sa Diyos. Pinalalakas tayo ng grasya ng Diyos. Walang kahit anong pag-uusig at pagsubok na makakapigil sa atin. Dahil we stand firm and courageous because God is always with us. Tatlong bagay ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Una, ang salita ng Diyos ay pumapatnubay at nagpapalakas ng ating kalooban. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay ang ating takbuhan, lalo tigit sa panahon ng karimlan at pagsubok. At pangatlo, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, binabago nito ang ating puso o maging ang ating buhay. Si Jesus ang katuparan ng lahat. Mula sa propesiya ng mga propeta sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang kailangan natin ay makinig, sumunod, at magsabuhay ng kanyang salita.
Siya lamang ang makakatulong sa atin at wala ng iba pa. Totoo't maraming ang magsasabi o magsasalita gamit ang kanyang pangalan. But be aware because some of them ay fake. Mapagkunwari at mapaglinlang. Palaging ituon ang ating atensyon sa turo at gawa ng ating Panginoon. The second reading tells us that the Word of God helps us to be united. St. Paul says that all of us are part of one body, the body of Christ, so that there may be no division in the body, and every part may have the same concern for one another. If one part suffers, all parts may suffer with it. If one part is honored, all the parts share joy and comfort. Makinig at isabuhay ang salita ng Diyos, because it inspires us of our personal and communal transformation, encouraging us to grow spiritually and to work towards love, justice, and peace. Mga kapatid, naway sa tulong ng ating inang si Maria ang ina ng hapis, magawa natin ang ating misyon na ipalaganap ang mabuting balita, lalo't tigit sa mga taong hindi pa kilala si Kristo, sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan.